Ang episode 10 ng Kaiju number 8 ay nagsisimula sa sentient na kaiju na pinangalanang Kaiju no 10 na nagpatuloy sa kanyang pakikipaglaban kay Hoshina. Naabot ni Hoshina ang kanyang maximum na output na nagpapahintulot sa Kaiju no 10 na madaig siya. Pagkatapos, pumasok kami sa isang maikling flashback. Sa loob nito, sinabihan ng isang lalaki si Hoshina na dapat siyang sumuko sa pagsali sa Defense Force. Sa kasalukuyan, ipinaalam ni Hoshina sa kanyang kaalyado sa pamamagitan ng isang device na kaya pa niyang lumaban. Sa panloob, alam ni Hoshina na nawala na niya ang kanyang maximum na paglaya at hindi niya alam kung paano pipigilan ang Kaiju no 10. Habang gumagala si Hoshina sa isang lugar, ina-update ni Okanogi si Hoshina sa mga kasalukuyang aktibidad ng larangan ng digmaan. Pagkatapos nito, ipinagpatuloy ni Hoshina ang pakikipaglaban sa Kaiju no 10 sa kabila ng kanyang mga kawalan. Pagkatapos, nakakatanggap kami ng higit pang mga flashback kasama si Hoshina at ang ginoong ito. Sa kanila, patuloy niyang sinasabi kay Hoshina na sumuko na. Ang ginoong ito ay patuloy na naglalabas ng hindi pagkakatugma ni Hoshina sa mga baril at kung paano ang pambihirang swordsman na kakayahan ni Hoshina ay hindi makatutulong sa kanya sa panahong ito ng Kaiju. Lumipas ang ilang oras, inihanda ni Hoshina si Mina na sabihin sa kanya na sumuko tulad ng iba. Ito ay itinakda minsan bago siya maayos na ma-recruit sa Defense Force. Hiniling ni Mina kay Hoshina na sumali sa Defense Force, na ikinagulat niya. Sinabi niya kay Hoshina na hindi siya ang pinakamahusay sa mga espada, kaya umaasa si Mina na maaasahan niya si Hoshina sa hinaharap. Sa alaala na ito, ibinibigay ni Hoshina kay Kaiju no 10 ang kanyang pinakamahusay na pagsisikap sa kasalukuyan. Ang Kaiju number 10 ay higit na na-overwhelm si Hoshina, na hinikayat si Kafka na magmadali sa tulong ni Hoshina. Bago niya gawin, dumating si Mina at nilalabanan ang Kaiju no 10. Sa labanan ni Mina, sinabi ni Okanogi kay Mina kung nasaan ang core ng Kaiju no 10. Samantala, sinubukan ni Hoshina na tulungan si Mina sa pagsugat sa mga ligament ng Kaiju no 10. Si Kokoro ay sumama kay Hoshina makalipas ang ilang segundo upang tulungan siya sa paggawa nito. Sa kasamaang palad, naabot ni Kokoro ang kanyang limitasyon. Ngunit ang iba ay sumabak sa labanan upang suportahan sina Mina at Hoshina. Sa kanilang pinagsamang pagsisikap, pinakawalan ni Mina ang kanyang 76% combat power attack sa Kaiju no 10 at inaangkin ng tagumpay para sa kanyang sarili at sa kanyang koponan. Ang lahat ay muling magkakasama pagkatapos ng labanan. Iminumungkahi ni Okanogi na si Mina at ang iba ay magtungo sa base at magpahinga. Sinabi ng ilan pang tropa kay Mina na plano nilang lipulin ang natitirang Yojo. Bago sila magsimula sa diskarteng yun, napansin ni Kafka at ng iba pa ang kakaibang bagay na umaaligid sa kanila. Sinabi sa kanila ni Okanogi na ang Yojo ay nagsasama-sama upang lumikha ng isang bombang may temang Yojo. Naiwan na walang pagpipilian, sumugod si Kafka sa harap ng lahat at nagbagong anyo sa Kaiju no 8. Bago atakihin ni Kafka ang Yojo bomb, pinag-isipan niya ang kanyang kasalukuyang mga aksyon at handang harapin ang mga kahihinatnan kapag natapos na niya ang kanyang kasalukuyang gawain. Tumalon si Kafka sa hangin at itinulak ang Yojo bomb sa kalangitan. Bumagsak siya sa lupa at sinabi ni Mina sa lahat na ihanda ang kanilang mga kalasag. Ang Yojo bomb ay sumabog na nag-aalis ng isang maliit na bahagi ng larangan ng digmaan. Pagkatapos nito, nakatayo si Kafka sa isang lugar at hinarap siya ni Mina at ng kanyang mga tropa. Tinutukan ni Mina ng baril si Kafka. Nagsasara ang episode ng sinabi ni Mina kay Kafka na kinukulong niya siya. Ito ay nagpapakita na siya ay may mga pagkukulang katulad ng ibang mga tropa ng Defense Force. Sa kabuuan, ito ay isang kas-iyang kabanata ng Kaiju number 8. Nobody got you the way I do. Nobody got you without no shame. The way I do. Ang episode 11 ng Kaiju 8 ay nagsisimula kay Keiji, ang Deputy Director ng Defense Force na nakikipagchat tungkol kay Kafka kasama ang ibang mga tauhan. Tinatalakay nila ang ilang ideya kung paano nila dapat gamitin ang Kaiju DNA ng Kafka.
Gayunpaman, iginiit ni Isaw, ang Director General ng Defense Force, at ang ama ni Kokoro na ibigay sa kanila ng 3rd Division si Kafka. Susunod, pinagmamasdan ng mga ginoong ito si Kafka mula sa likod ng isang baso. Kasalukuyang nakakulong si Kafka. Habang nakakulong, naalala ni Kafka ang mga salita ni Kokoro tungkol sa kung para saan ginagamit ng mga nakatataas na lakas ng depensa ang may bilang na kaiju. Sinabi ni Kokoro kung mahuhuli nila si Kafka, malamang nagagawin nilang armas ang kanyang kaiju no 8 na bahagi. Dumating sina Mina, Hoshina, at ilang tropa para kolektahin si Kafka at dalhin siya sa punong tanggapan. Napansin ni Kafka ang kanyang mga kaibigan na nakatayo sa gilid at nagtataka kung talagang tapos na ito para sa kanya. Bago pumasok si Kafka sa sasakyang panghimpapawid, lumabas si Reno sa linya at sinabi kay Kafka na alam niyang babalik siya sa Defense Force para lumaban sa tabi niya. Pagkatapos, ang sasakyang panghimpapawid ay nagsasara. Napagtanto ni Kafka na nag-iisa siya kay Mina. Sinabi ni Mina sa kanila na walang mga kamera ang kumukuha sa kanila sa lugar na ito. Ibinahagi niya ang kanyang tapat na opinyon kay Kafka tungkol sa kanyang ginawa sa panahon ng Kaiju 10 debacle. Bukod dito, sinabi ni Mina kay Kafka na nangangalap siya ng ebidensya upang patunayan na si Kafka ay isang tao. Umaasa si Mina na may iligtas nito si Kafka at ipaalam sa kanya na walang sinuman sa 3rd Division ang tumitingin sa kanya ng negatibo. Susunod, pinaupo ni Mina si Kafka sa isang partikular na lugar. Ipinaalam ni Mina kay Kafka na ililipat siya sa Ariake Maritime Base. Pinigilan ni Kafka si Mina at tinanong siya kung maaari pa ba siyang tumabi sa kanya. Sabi ni Mina kaya ni Kafka, umalis sina Kafka at Mina, nakakulong si Kafka sa Ariake Maritime Base. Lumipas ang ilang araw. Si Iharu at ang iba ay nagmumuni-muni sa sitwasyon ni Kafka, ang ilan ay gustong iligtas siya ngunit isa pang kaalyado ang nagpapalam sa lahat na ang Neutralization Bureau ang magpapasya sa kapalaran ni Kafka. Sumunod, pinag-usapan ni Hoshina at ng isa pang kaalyado si Kafka. Gusto ni Hoshina na bumalik si Kafka para sa mga layunin ng rematch. Susunod, binisita ni Kokoro si Isaw sa kanyang opisina at hiniling sa kanya na huwag alisin si Kafka. Ibinigay ni Isaw kay Kokoro ang isang dokumentong naglalaman ng chest x-ray ni Kafka. Tinitingnan ni Kokoro ang dokumento at nalaman ang paglaki ni Kafka, katulad ng ibang kaiju na kanyang nilabanan. Sinabi ni Isaw na si Kafka ay isang kaiju at ipinaalala kay Kokoro na isang kaiju ang pumatay sa kanyang ina. Bago umalis si Kokoro, sinabi niya kay Isaw na naniniwala pa rin siya sa Kafka. Habang sumasailalim si Kafka sa mas maraming pisikal na pagsusulit, si Reno at ang iba ay nag-uulat kay Mina. Sinabi sa kanila ni Mina na pansamantala nilang ililipat sila sa iba't ibang dibisyon. Sinabi niya na ginagawa nila ito dahil ang base ng Takikawa ay lubhang nasira dahil sa kaukulang bilang ng mga kaijes. Gayun din, sinabi ni Mina na ang mga nakatataas ay nangangatwiran na mas maraming pag-atake mula sa iba pang paksayo ng kaiju ang magaganap. Kaya naman, sasanayin ni Mina at ng iba pa ang mga pinakamahuhusay na rookie mula sa lahat ng dibisyon. Tinitiyak ni Mina sa kanila na ang planong ito ay ginagawa bago ang pagkakakilanlan ng kaiju no 8 ng Kafka ay inihayag. Si Reno ay sumunod, na labis na ikinagulat ni Iharu. Nang maglaon, nakipagkita si Aoi kay Haruichi sa isang rooftop. Sinabi ni Aoi kay Haruichi na sinusubukan niyang kumonekta sa isang taong makakatulong kay Kafka. Ipinaalala ni Aoi kay Haruichi na ayaw niyang mawala ng sinuman kasama si Kafka. Pagkatapos, nakipagkita si Isaw kay Kafka at hiniling sa isa sa mga manggagawa na palayain si Kafka. Binaril ni Isaw si Kafka at sinunggaban siya makalipas ang ilang segundo. Inilalagay niya ang mga labi ng dugo ni Kafka sa loob ng isang tubo. Kasabay nito, hindi tinitingnan ni Isaw si Kafka bilang tao at sinabing mananatili siyang kaiju sa kanyang paningin. Tumayo si Kafka at sinabing hindi siya kaiju. Sinabi ni Isaw sa kanyang mga tauhan na bigyan siya ng 2 mekanikal na armas. Ang mga armas na ito ay ginawa mula sa mga bahagi ng kaiju 2. Nilabanan ni Isaw si Kafka. Pinili ni Kafka na bahagyang mag-transform sa isang kaiju.
Habang nakikipaglaban siya kay Isaw, ibinahagi ni KJ kay Kokoro ang ilang kaalaman tungkol sa Kaiju 2. Sinabi niya na ang halimaw ay isang mapagmataas, ngunit nasakop nila ito at ginawang sandata ang mga bahagi ng katawan nito. Sinabi niya na si Isaw lamang ang maaaring gumamit ng mga partikular na armas na iyon. Bago ibigay ni Isaw ang huling suntok, ganap na nag-transform si Kafka at hinarangan ang pag-atake ni Isaw. Gayunpaman, napagtanto ni Kokoro, Kafka, at ng iba pa na may mali tungkol kay Kafka. Nalaman ni Kafka na wala na siyang kontrol sa kanyang katawan. Pagkatapos, ang maliit na kaiju na nahawa kay Kafka mula sa unang yugto ay nakikipag-chat kay Kafka. Hinihiling niya kay Kafka na patayin si Isaw. Nakiusap si Kokoro kay Kafka na patunayan na siya ay tao kay Isaw. Nagtatapos ang episode sa pagmamadali ni Kafka patungo sa Isaw.